Okay, hello po mga kapusong kolektor yan. Babahagi ko lang po at papakita ko lang po itong mga koleksyon na ito. Ito po ay mga lumang perang papel ng Pilipinas. So, ang iba kasi nito, lalo sa mga kataan ay hindi pa alam kung ano ang mga perang ito o may mga pera pala na ganito. So, ito po ang tinatawag na guerrilla notes or emergency notes. So may mga iba-iba po itong denomination, grade yan, at lahat ito ay mga circulated condition, yung mga use condition ito. So ito naman ay halos kasing laki naman sa pera ng Pilipinas, pero mayroong mga iba na may mga maliliit ang sukat ito. So ito po, mga perang papel na ito ay ginawa lamang sa mga ordinaryong papel at mga inimprenta rin sa mga ordinaryong ink lamang. Kagaya po itong 5 pesos na ito. Ito po ay 1942. Ito ay nilabas ng Philippine National Bank. At ang iba naman nito ay Commonwealth of the Philippines. Yan. At mayroon pang isa rito ay yung iba naman ito ay yung emergency notes na nakalagay dun sa taas. Talagang gulay na ito. Siguro ay naitabi ito ng hindi naman kolektor. Maaaring kadalasan ito ay nakalagay sa wallet. So kahit paano ay meron pa tayong naitabi o mga na-preserve kahit ganito na ito. Kaya ito ay mainam talaga na ilalagay ito sa plastic sleeve para hindi matuluyan. Kaya lahat ng mga ito ay inilagay namin sa plastic sleeve para hindi mapunit. Dahil talagang ano na siya, circulated na, talagang delikado na. So itong condition na ito ay maganda ito yung uncirculated. So hindi ito nag-circulate, medyo may mga mancha lang dahil nga sa sobrang tagal na, pero ito ay malutong na malutong pa. So ito yung mga naitabi na hindi nag-circulate noon. Ayan, malinaw din ang kanyang mga detalye. Ayan, so ito ay Commonwealth of the Philippines. Ayan. Okay, kahit po kasi mga ganito na lang ang mga kalagayan ng mga perang ito, ay napakaganda pa rin ito na itabi at saka itago o gawing koleksyon. Dahil ito ay may kakaibat rin na mga kwento, kasaysayan sa likod ng mga perang papel na ito. Ang ganitong kondisyon ng perang papel, ito yung hindi nag-circulate noong inilabas ito. So maaaring ito ay naitabi o hindi nagastos, hindi umiikot ito. Kaya ito ay kahit medyo may mga mancha-mancha na. Kaya para po sa mga hindi kolektor o hindi pa nakakita ng mga ganitong uri ng pera, maaaring hindi nila ma-appreciate kung bakit kailangan pa itong itabi o kuliktahin. So ito ay napakagandang koleksyon kung ating tutusin at iisipin, dahil ito po ay kabahagi ng ating kasaysayan ng mga naganap na pangyayari noon. So ito ay isang alaala na lang, isang katunayan na yung mga nangyayari noon ay talagang nangyayari kagaya ng kung kailan ito inilabas, itong perang ito, nung panahon ng mga Hapon, dahil bilang pagtutol na rin sa pamamahala ng Hapon. Kaya ito ay ginagamit ng mga guerrilla, mga iba nating mga ninuno. So ito ay delikado at napanganib ang paggamit ito noon.
Dahil kung ito ay mahulihan o mahuli ng mga Hapon na ang mga Pilipino ay ginagamit ang mga perang ito, ay kanilang hinuhuli at kinukulong at ang iba ay pinaparusahan. Dahil ayaw nga ng mga Hapon na ito ay gamitin. So dahil may mga sarili silang inilabas na pera nun, yung gem notes, na isa din sa ating mga kinokolekta, yung tawag namin yung Japanese invasion money. Kung tawagin naman ng mga Pilipino noon ay Mickey Mouse, yung mga fiat money. So ito ay mga itong ano na ito, emergency notes, merong inilabas ng Philippine National Bank. Ang iba naman ay ayan, ito yung Commonwealth of the Philippines. Yan, marami po ito. Yun nga lang, mga ganito na ang kondisyon. At ito ay napakagandang koleksyon at kolektahin. Maganda rin magbuo nito ng mga kompletong denomination kagaya ng Commonwealth. Kailangan maganda rin na buuin mo mga denomination para makompleto. Okay po mga kaposong kolektor, yun lang po aking babahagi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Makiusap po ako, sana pakisubscribe na rin po sa aking bagong YouTube channel, itong maliit na channel na ito. Ilan po at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.